So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong statement dito si Senator Erwin Tulfo na tatanggalin na raw po yung 4Ps, yung ayuda, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So, imbis nga daw po na perang ayuda ang bibigay po sa mga kapuspalad nating pamilyang Pilipino, perang pangnegosyo na lang daw po ito. Well, kung tayo po pamilya na hindi po tumatanggap ng 4Ps, ang komento natin dito madalas okay lang, wala tayong pakialam at mas maganda po ito. Pero syempre kung tayo naman po ay ilalagay naman natin po yung sarili natin sa mga tumatanggap po ng 4Ps na yan. Syempre ayaw po nila mangyari na matanggal nga po or mawala itong 4Ps. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, dapat na ba talagang tanggalin ito? Nakatulong ba talaga ito? No? O tinuturuan lang talaga na maging tamad ang mga Pilipino? Okay. So pag-usapan ngayon natin yan, no? So by the way, mga kababayan, ito po yung statement po ni Erwin Tulfo sa Senado. So galing itong Senate, no? So sabi dito, okay, scrap 4Ps, provide livelihood capital instead. Sabi nga po ni Senator Erwin Tulfo, no? Instead of what he described as seemingly giving aims to beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Senator Erwin Tulfo proposed a shift provide livelihood capital instead, di ba? This was the recommendation of the chairman of the Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development as potential solution to the reported abuses plaguing the 4Ps program. So ang point kasi natin dito mga kababayan po, no, may pang-aabuso po kasi sa 4Ps. No? Aminin man natin o hindi, may pang-aabuso po dyan. Hindi naman po lahat, pero may umaabuso po sa 4Ps. Isipin niyo kasi may mga kakilala po tayong member ng 4Ps ATM yan, di ba? Ang alam ko ATM yan na hindi pa nga po natatanggap yung 4Ps, yung ATM nakasanla na. No? Dapat po kasi yung 4Ps po kasi para po ito sa mga estudyante. Nangyayari nga po, nagiging pambayad ng kuryente. Kasi, by the way, ito, no? Dapat si Marcoleta yung singilin ninyo. No? Doon sa mga less than 2,000 na bill ng kuryente, si Marcoleta singilin ninyo. Wag yung kukunin sa 4Ps. Puta, binoto nyo yan Diba? Nauto kayo sa libreng kuryente. Uto-uto. That's by the way, no? Ito nga po yung report from News 5. Panoorin muna natin to, Sige. Ni Senator Erwin, sa halip na ayuda, gustong buwagi ni Senator Erwin Tulfo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa halip na ayuda, mas mainam daw bigyan ang mga benepisyaryo ng puhunang panghanap buhay. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay flagship program ng gobyerno para matulungan ang mga mahihirap na pamilya. Pero pinapabuwag na ito ni dating DSWD Secretary at ngayon Senador Erwin Tulfo. Ayon kay Tulfo, nasa 3 milyon ang benepisyaryo ng programa. Imbis daw na buwan ng ayuda, bigyan daw dapat ng kapital ang 4Ps beneficiaries para matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. So sabi ni Erwin Tulfo, 3 milyon daw po yung beneficiaries ng 4Ps. So, yung 3 milyon, dati kasi 4 million yan pagkakaalam ko So, ibig sabihin nun, meron tinanggal o meron gumraduate na. Okay. Dagdag pa ng senador, masakit sa mga benepisyaryo na marinig ng mga tamad, pabigat at hindi raw nakatutulong sa bansa. Kaya kung kapital na lang para sa negosyo, pwede raw silang magtayo ng sari-sari store, karinderya o magsimula sa online selling. Sabi rin ni Tulfo noong kalihim pa siya ng DSWD ay may nakausap na siyang 4Ps members na mas gusto ang perang kapital kaysa buwan ng cash transfer. Wala pang pinal na halaga ang pinag-uusapang one-time capital, pero daraan daw sa mahigpit na proseso ang pamimigay nito. Nasa kamay na raw ng mga benepisyaryo kung paano ito palalaguin at posibleng hindi na sila bigyan kapag nilustay ang pera. Aminado naman ang DSWD na marami pa silang kailangang ayusin sa programa. Nakikipag-usap daw sila kay Senator Tulfo na chairman din ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Pero para kay Congresswoman Laila De Lima na principal author at sponsor ng batas na nagpa-institutionalize sa 4Ps, hindi palangunin ang 4Ps beneficiaries. Hindi rin daw limos ang programang ito. Huwag daw sanang sirain ang 4Ps na may mabuting layunin. Katunayan, higit 1.5 milyong pamilya na raw ang nakaahon sa kahirapan dahil tama nga yung data natin, tama nga kasi ang alam ko po talaga 4 million po talaga yung 4Ps. Ngayon sabi naman daw po ni Erwin Tulfo 3 million na lang daw po. So, ibig sabihin nun, may gumraduate na pong 1 milyon. So ibig sabihin, nakatulong. 'Di ba? Nakatulong sa 1 milyong Pilipino.
No, so, paano naman yung mga naiwan? Kunwari, for example, 10 taon lang kumukuha ng 4-piece. Posible ba yun? Posible yun, di ba? So, paano yun, di ba? Programa. Tutol din sa pagbuwag sa 4P si Senate Majority Leader Joel Villanueva. Pero gusto niyang bigyan ng training ang mga may hirap na Joel Villanueva, shut up. Tigilan mo ako. Okay. Walang kwenta yan. O, pag nagsalita po si Joel Villanueva, wag po natin pakinggan. Di ba? Bula ang propeta po yan. Okay. So, ngayon, walang yata. Baka madimanda tayo nito. No? Ay, actually nga pala, no? Meron pa kasi isang vlogger po na dinimanda po ng isang religion. Oo. So, ano pala yan, ha? Kapag ang religion pala, no, na-offend mo, kapag na-criticize mo, pwede ka palang i-demanda. Ay! Naku. So, ngayon, nabalikan ngayon natin to, no? Okay. Una sa lahat, ito yung sinasabi ko, no? Pantawid Pamilya Pilipino Program, no? Na ito nga, no, as June 25, 2024, the 4-piece program operates 17 regions, 79 provinces, and 1,484 municipalities, and 43 key cities covering 4 million household beneficiaries. So, meron daw itong 4 million beneficiaries. Okay? Kung tingnan nyo kung gaano kalaking pera po ito. 4 na million beneficiary po ito ng 4-piece. So, ngayon mga kababayan, no, ito po ay, ito po nakita, ito. Basahin ko lang medyo mahaba lang to, no. Sabi dito, malakayan natin. Tingnan nyo So, ito po yung 4-piece po kasi. Sabi dito, okay, in view thereof, the 4-piece aims to improve the health of nutrition of young children and mothers by promoting preventive healthcare, increasing enrollment and attendance rate of children in Child Development Center, preschool, elementary, and secondary schools, contribute to the reduction of child labor. Actually, maganda yung maganda yung programa talaga, no? Child labor incidents raised the average consumption. So, ang point dito mga kababayan kasi, no, ginawa po yung 4-piece para po maiwasan po na magtrabaho po yung mga bata. O for example, mga kababayan, di ba? Imbis na nagtatrabaho po yung mga bata, no, kasi nga no na hindi na pinag-aaral, bibigyan nila po ng gobyerno ng pera yung magulang. Sige, huwag mo na pagtrabahuhin yung bata. Ito na yung pera. Pag-aralin mo yan. Maganda yan para sa akin. In my own opinion, maganda po yun. So, ang tanong dito, nasusunod ba yun? Actually, no, kung base rin naman sa data, no, kung meron naman talaga meron gumagraduate po sa 4-piece, ibig sabihin nun, may mga pamilyang sumusunod. So, ang kailangan dito mga kababayan, no, hindi talaga natin maiwasan na may mga pamilyang hindi rin sumusunod. Ang dapat po sa 4-piece mga kababayan sa ngayon, in my own opinion, i-evaluate yung mga beneficiaries. Dahil, kasi po, ang mas nakikita po ngayon ng mga tao ngayon, na sinasabi nga po yung mga 4-piece beneficiaries ay mga tamad, ito po yung mga nagsusugal. Di ba ginagamit yung 4-piece sa pangsusugal? Ginagamit yung 4-piece sa pandodroga, pang-iinom, o di ba? Sa bisyo, sa sigarilyo, di ba? So, kailangan re-evaluate po yan. Ngayon, doon po sa sinasabi nga po ni Erwin Tulfo, na bigyan po ng pangnegosyo yung mga kababayan po natin, tandaan po natin, hindi po lahat ng tao pwede magnegosyo. Tandaan po natin yon, no? Hindi pwedeng pagbigyan mo ng pera, kinabukasan, negosyante ka na, hindi po ganoon yon. Pinag-aaralan po yung pagiging negosyante. Malimit po dyan na turuan ng magulang, namana sa magulang, o talagang passion talaga. Pero yung nagsimula sa pagiging palamunin, biglang sasabihin mo magnegosyo ka, trust me mga kababayan, hindi po talaga magsasucceed yan. Oh. Well, ako negosyante din po ako, di ba? Sa probinsya. At alam ko po yung takbo ng negosyo. Hindi lang ang negosyo po, hindi po tumatakbo ito sa pera. Tool lang po yung pera eh. Parang ito lang po yung ginagamit mo para sa negosyo. Ang totoong negosyante po talaga is idea. At saka sa passion. Oh. So ngayon, continue pa natin to. Sabi pa dito, so tandaan nyo yung 4-piece mga kababayan, binibigay po ito sa mga bata para hindi na po sila magtrabaho, maiwasan po yung child labor, at mapakain po ng maayos kasi mahirap naman po talaga na pag-aaralin mo yung mga bata ng gutom. Kaya nga may 4-piece.
Okay. So sabi pa dito, no, ito pa yung magkano ba yung 4-piece? So ito, no, program conditions are the following. 3 to 18 years old must enroll in school. So dapat po, ito kasi actually maganda siya, no? Dapat pala, para makakuha ka ng 4-piece, dapat yung mga anak mo nag-aaral. 3 to 18 years old, dapat nag-aaral. Daycare or preschool, elementary, and high school, children must have 85 plus attendance, 85%. So, dapat hindi pala absent. Plus attendance rate in the school year. Ang tanong na susunod ba to? Tinitingnan ba to ng DSWD bago bigyan po ng 4-piece yung mga magulang na patingin nga ng grade ng mga bata, patingin nga ng card ng mga bata? No? Baka sa implementation, baka may palpak na pa rin, di ba? Elementary and high school children must be dewormed. So, bawal daw may bulate. Di ba? Okay naman pala, no? So, dapat may, may immunize din. Tapos, meron ding, may weight limit din pala, no? So, magkano yung 4-piece? Okay, cash grants representing the program benefits as follow. Health grant of 750 pesos per month. So, 750. Tapos, each household education grant 300. So, 1,500 na. Per child in junior high, high school, 700 per child in senior high. Ibig sabihin nun, okay, 1,500, ayaw ka lang kasi ito yung pagkakabasa ko, no? Pero, yan po sa 4-piece beneficiaries na makakapanood po nito, magkano ba nakukuha nyo talaga? Kasi base po dito, no? Kapag meron kang estudyante, no, may makukuha kang 1,050 per month. Kung ito ay senior high, kung ito ay senior high school na, madadagan pa ito ng 700. So tama, no, parang ganun. Tapos may rice subsidy pa nga ng 600 pesos, no? So may 20 pesos na bigas na nga po para sa mga mahihirap, may 600 pesos pa na rice subsidy. So yan, di ba? So yun mga babae, no? So kayo po ba, no? Pabor po ba kayo dito na tuloy-tuloyan na pong tanggalin po yung 4-piece, no? Para po sa mga pamilyang naghihirap nating kababayan. At pabor ba kayo dito na bigyan na lang po ng pangnegosyo itong mga kababayan po natin? Di ba? Alam niyo magandang negosyo? 5-6. Yan na, pag nakakuha kayo ng ng 5-6, no? Pag nakakuha kayo ng pera, no? Galing DSWD, 5-6 ninyo, no? So, dapat dito pala mga kababayan, no? Dapat pala dito. Kung meron man dapat natanggalan po ng 4-piece dito, dapat po mga DDS yun. Di ba sila yung mga salot sa Pilipinas, dapat mga DDS pala tanggalan ng 4-piece. Oh. Ewan ko ba? So, yun, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? So, comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and babush.